Po sa ating lahat. Napagod po ba kayo? Salamat naman po at nasarapan kayo. Bago lang po kayo, Nay. Ngayon lang po. Ay naku, sana po. Opo. Mas iba yung sigla pa po ang makakamta ninyo maya-maya lamang. Okay po. Sino po ba sa atin yung merong marubdob na kahilingan? Yun ho bang hindi po simpleng kahilingan, kundi yung marubdob. Yung, hindi ho ba pagka sinabi nating marubdob, minsan pagkausap natin yung kapwa natin, dahil sa kagustuhan nating makamit yung hinihiling natin sa kanya, nagagawa nating mangako. Di po ba minsan, no, meron kang hinihiling doon sa isang tao na yon, para lamang matupad, nangangako ka para lang ipagbigyan ka. Nangyari na po ba sa inyo yon? Hindi pa po? Ngayon pa lang po. Alam niyo po, noong pong nakaraang vigil po namin, February 2, ako po yung naatasang magbigay ng tema. At ang napili ko po sa Deuteronomio, chapter 7, ay maikli lamang po. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Meron na po ba ditong makapagpapatunay na naging tapat ang Diyos sa pangakong binigay sa kanya? Meron na po ba? Meron na po. Pwede po bang may mag-volunteer na isa kahit nakakapatid kong alagad na para lamang po patunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako? Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Violet Catwa. Talaga pong napaka-sorpresa ng ating Panginoon. Amen po ba? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay na buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po na ang Diyos ay buhay na buhay para sa atin lahat. Amen po ba? Sadya pong napakabuti ng ating Panginoon. Hindi po ba madalas sinasabi ng ating banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na po Kunching, ay napakabuti ng ating Panginoon. Lagi po niya sinasambit yan. Totoo po yun, talaga napakabuti po ng ating Panginoon para sa atin lahat. Napakaganda po ng tema ng aking kapatid sapagkat ako po ay naganap na po sa aking buhay ang maging tapat sa akin ng Panginoon. Ang ibabahagi ko lang po, ito po ay binahagi ko sa aming vigil nung February 2. Ang December po noon, 2013, nagbabasketball po ang aking anak na bunso. Sa pagbabasketball po niya ay hindi po sinasadya, talaga pong gano'n, aksidente. Wala pong may gusto noon. Sa dami po ng parte ng katawan, ang itinamaan po sa kanya ang kaliwang, kung sabihin na po natin sa kaliwang itlog, sa maselang bahagi. Iyon po ay 3 araw po inilihim po ng aking anak na hindi pa po sa amin sinabi. Nung siguro po, nung kumikirot na ang maselang bahagi ng aking anak, hindi pa po sa akin sinabi. Sinabi po sa kanyang tatay na siya ay tinamaan ng kamay sa pagbabasketball. Nung sabihin po sa akin ng aking kabiyak ng puso, hindi po ako natigatig. Panatag lang po ako. Wala po akong sinabi sa kanya. Basta't ako po nanalangin ng taimtim sa kanya, na nawa po ay walang maging masamang epekto ang naganap po sa aking bunso sa maselang parte ng katawan niya. Idinulog ko po sa mahal na Apo Kunching. Ang salita po ng mahal na Apo Kunching,
ay hindi naman daw, ala naman daw po nag-epekto. Kaya lang daw po kumikirot yun ay dahil sa nabugbog lang. Nabugbog lang. Ang salita po ng mahal na Apo Kunching ay tapalan ko ng atswete. Yun po ay aking ginawa sa aking anak na tuwing gabi po ay tinatapalan ko po ng dahon at atswete. Ganun pa man po, siyempre, ang ating po mga anak ay hindi rin sa bukas sa mga ganung mga bagay. Hindi niya po ako tinigilan, ang salita po niya ay, Mama, patingin mo ako sa doktor. Ako naman po sa kakulit niya po, umano naman po ako, binigay ko naman po yung kagustuhan niya. Talaga pong buhay ang Diyos. Sa tinuran po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ay yun din po ang sinabi ng doktor, na walang masamang nag-iepekto sa kanyang masela na party. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa ating dakilang Ama sapagkat yun po ang ibinigay sa akin ng kung paano siya naging tapat ang pangako niya sa akin. Ang kagalingan po ng aking anak. Marami pong salamat. Maraming salamat, kapatid. Naging napakabunga po ng aming bahagi na yon sa vigil na yon. At napili ko po yung tema na yon dahil akmang-akma doon sa pinagdaanan naming pagdalisay sa aming pamilya. Nito pong last December 2013 ay binalot po kami ng pangamba sapagkat yung anak ko po na 24 years old na batang babae ay na-detect na mayroong bukol sa dibdib. At hindi po basta bukol, hindi po isa lang. Yung pong kanan niyang dibdib ay mayroong 6 na bukol. Yun naman pong kaliwang dibdib ay mayroong 2 bukol. Nagmakaawa po ako sa Panginoon. Talagang inubos ko po ang panalangin ko sa Kanya. At tulad nga po ng ginamit kong tema sa vigil namin, hindi ako binigyan ng Panginoon. Sapagkat nung pong February 2 na yon, naibahagi ko na sa vigil namin, na tumupad ang Diyos sa Kanyang pangako, na ang sino man nakikipagtotoo sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Noong pong February 2 na yon, sinabi po nung anak ko na yung kanang dibdib niya kung saan merong 6 na bukol ay wala na po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Subalit yung kaliwa na merong natitirang 2, ang sabi po nung doktor ay uobserbahan pa. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, alam ko po yung biyayang ibinibigay niyo sa amin hindi pa bigla, parang installment lang po. Pero tinatanggap ko po, inaangking ko po na yun ibibigay niyo lahat. Kung nagawa niyo pong durugin yung 6 na bukol, gasino na po ba yung 2 bukol na hindi ninyo madudurog? Kaya po bumilang lamang po ng mga 1 linggo at iniskan po ulit, chinek up po ulit. Buhay na buhay ang Diyos, Panginoon. Wala na po yung 2 bukol. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sabi po ng doktor, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Inuulit-ulit daw po sa kanya yon. Nangiti lang po ako. Sabi ko, napakarunong ng doktor. Pero nakalimutan niya na may mas marunong sa kanya. Kaming mag-iinan lumapit sa Panginoon, nagmakaawa at tumupad ang Diyos sa Kanyang pangako. Kaya po, hindi ko po maibahagi noon. Pero sabi ko, nag-uumapawang saya ko po ngayon sapagkat napatunayan ko kung paano tumutupad ang Diyos sa Kanyang pangako. Salamat po. Meron po akong nakitang bagong dumating ngayon dito sa ating dambana. Pero dati ko na po siyang nakita. Ang sa pagkakaalam ko po kung hindi ako nagkakamali ay
may natanggap na rin siyang pangako sa Diyos. Pero alam ko po na siya ay taga malayo. Sana po pagbigyan tayo ng ating kapatid na si... Ah, Maraming po salamat po sa inyo. Lalo na po sa mga alagad. At kay Ama. At muli po akong ginising po ang kalooban. Ako po nasisiyahan na ako yung pinagaling ng Panginoong Jesus. Ama, kaya po ako narito po. Meron din po akong ibang kasama po rito na tigaroon po sa Las Piñas City po na mihilin din po na siya po din po. Kaya ako nagkapasalamat kay Ama na muli niya po akong ginising at kinalabit na kanya, huwag mo kakalimutan, anak. Kaya ako po nagkapatunay po sa inyo na ang Ama'y magaling po siyang po ng Panginoon ko. Yun lang po, masasabi ko lang. Maraming salamat po kapatid at nawa po ay mapadalas ang inyong pagdalaw dito sa amin. Ngayon naman po ay kagalakan ko po na may kapatid po tayo na gustong magbahagi. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si kapatid na Beng. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una ko po ibabahagi sa inyo yung tinatanong ni Tita Rose po nung una. Yung may hinihingi ka sa Ama, pero doon sa paghingi mo sa Kanya, mayroon kang nais na ibalik sa Kanya. Mga 5 years ago po, nawalan ng trabaho po yung kuya ko. Sa tuwing darating po ako sa bahay, nalulungkot ako kasi nakikita ko po siya sa tricycle niya, ang layo ng tingin niya. Nakaupo lang siya pero malayo yung tingin niya. Hiningi ko po sa Ama na magkaroon siya ng matatag na hanap buhay. Bagamat dun sa pinapasukan niya, na 17 taon po siya na doon ay naghahanap buhay. Doon pumapasok siya na ang sweldo lang po niya is 250 a day. Hindi po sa madalit salita, hindi po sumasapat sa isang pamilyadong para yung 250 a day na sweldo po niya. Ayun nga po, nag-resign siya doon na doon po sa pag-alis niya doon, talaga pong ang sabi ko sa Diyos, tulungan mo po siya na magkaroon ng hanap buhay na matatag, yung sa kalooban mo ikaw ang magbibigay ng kaparaanan kung paano siya mapapasok. Ayun nga po, isang araw, dumaan na nga po ang pagsubok sa kapatid ko hanggang sa dumating na ang panahon na hindi na po namin namamalayan ng aking mga magulang. Nalubog na po pala ang kapatid ko sa utang. Kung tutuusin po, 100,000 ang nakuha ng kapatid ko sa patubuan. 5-6 po, may extra pang sinasabi. Nang natuklasan po namin na ganon, natural po kami nung mga magulang ko, gumawa po kami ng paraan na yung mga tao na pwedeng kausapin na isa-isahin muna. Awa naman po ng Diyos. Sa kaparaanan niya naganap po lahat. Nahulagpusan po iyon. At isa pong biyaya dun sa pagsubok na yon, may tao pong dumating sa bahay na ang sabi nga po doon sa kapatid ko, magdala ka ng resume mo, sasama kita sa San Fernando. At mayroong nag-resign sa amin, kailangan ng kapalit. Purihin ng Ama, siya po yung napalit. Ito na po, nang lumalakad po ang araw,
marami pinagdadaanan pa din po hanggang sa kumot nga po. Kasi po yung kapatid ko wala po siyang kibo. Napakatahimik lang din po. Hanggang sinabi po nung supervisor na hindi namin ire-regular yan kasi kung ano lang yung ibigay namin gawa, yun lang ang iaano. Pero tingnan nyo po kung paano kumilos ang Diyos. Yung po palang supervisor, kamag-anak po ng nanay ko. Hindi po ba buhay ang Diyos? Nampong last, 1 week na lang po matitira para sa approval ng ma-regular siya. Nagkahuntahan po yung lola ko at saka po siya. Apo ko, kayong pamangkin mo yun. Sabi pong gano'n ng lola ko. Kaya po, ayun, gumawa pa rin po ang ama para ma-regular yung kapatid ko. Alam niyo po, ang ipinalit ko dun sa ibinigay niya sa akin na kahilingan. Yung kapatid ko po sa tuwing magpipista po ng Divine Mercy. Di po ba meron tayong prosesyon sa madaling araw, tapos misa po dun sa bahay pare. Pag po piyesta, talaga pong hindi ko siya pinapayagan na hindi ako samahan o hindi siya makasama sa akin na makapagprosesyon at maka-attend sa misa. Iyon po talaga yung ibinalik ko sa Ama bilang pasasalamat po sa Kanya na sa ginawa niya, ibinigay niyang hanap buhay sa kapatid ko. Yun po ang ibinalik ko. Ito naman po yung pangalawa ko i-share sa inyo. Siguro po yung iba sa inyo nakita po nung last week, nung Martes, na talaga po nung bumababa ako sa tricycle, hindi po ako makalakad. Halos inaakay po ako. Sabi nga po ng mga cops, eto na ang wheelchair. Sinasalubong na po ako ng wheelchair. Sabi ko, lumalakad ako na nakangiti pero tumutulo po yung luha ko dahil yung sakit. Sabi ko, hindi ako sasakay sa wheelchair, lalakad ako. Yan po yung sabi ko dun sa mga cops na nando sa gilid nung last week po yun. Sabi nga po nung magulang ko, bakit hindi ka pa magpa-doktor? Ganyang, baka mamaya kung ano na yan. Natandaan ko po yung binahagi ni Tita Beth dito sa unahan, sa harapan na ang tanging manggagamot ay ang Ama. Sabi ko, bakit ako pupunta sa doktor? Sabi ko, pupunta ako sa pinakadalubhasang manggagamot. Hindi po ako napadaig sa... Kasi nga po siyempre magulang, pag nakikita niya ang anak niya na hirap na, talaga naman po ang lakad ko. Kung makikita niyo po ganyan-ganyan, tapos dahan-dahan ko pong iuunat yung katawan ko. Hindi ko pa po maiuunat ng diretso dahil nga po may masakit. At paghinga ko po, katugon po dito. Pagbiling ko po sa higaan, hindi po ako agad makakabiling, kailangan bubuelo pa po ako. Pagising ko po, yung pa ako, iuunat ko po munang ganyan, ibababa ko doon sa At pag naibaba ko na po itong kanan, yung kaliwa, dito po ako kumukuha ng puwersa. Pag sakay ko po ng tricycle, talaga naman po nagbabaras ako para lang po ako makasakay. Sabi nga po nung nasakyan kong tricycle, ate, magpa-doktor ka na, baka bali na yung balakang mo, hindi ka na makakilos. Iyan po ang sabi sa akin nun. Tapos po, nung nabanyusan na nga po ako, nandito na ako sa banyusan, kasi nga po ang sabi ko sa mga magulang ko, magpapabanyus ako. Sabi ko, pag nakabanyusan ako, darating ako dito sa bahay, lumalakad na ako. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Alam mo po, tinuran sa akin ng mahal na ina sa katawan ng kapatid na Maria, kung tatanggap ka sa oras na ito, lalakad ka. Yun po ang tinuran sa akin. Kaya po sabi ko nga po, Ama, sa'yo lahat, alam ko, tulungan mo ako, sabi kong ganun, sa ganang ako hindi ko kaya. Sa pag-abuso nga po ng katawan, ayan na nga po. Sa umaga, magmamadali, maglalaba, maliligo. Nakuha ko po yun. Kasi nga po, kagustuhan ko makaganap, magmamadali sa lahat ng trabaho, hindi na alintana na pagod, maliligo. Araw-araw po ganyan ang nagiging routine dahil nga po may estudyante, maghahatid ng lunch, paghatid ng tanghalian, punta na po sa abangan. Hindi ko na alintana na pagod ako, naglaba ako, madalit salita, nabuso ko po yung katawang ko. Mali po pala yun. At habang pinagdaraanan ko po yung ganong sitwasyon, nung Martes po din na yun, kundi po ako nagkakamali, yun po yung araw ng
kapistahan ng ina ng Lourdes po noon. Hindi pa rin po niya ako pinahintulutan na malumbay sapagkat kung paano nga po mayroong isang kapatid ako na ibinigay po sa akin yung imahe ng Divine Mercy. Ibinigay po sa akin yun nung bago ako mag-birthday nung last year. Ang sabi ko po nun, sino kaya ang ipapartner ko doon sa imahe ng Divine Mercy po na yun. Alam niyo po, nung Martes, nandun po ako sa pintuan. May lumapit po sa akin na isang kapatid. Ang sabi niya sa akin ay ganito, sa akin, sumabay ka sa akin, may ibibigay ako sa'yo. Ang tanong ko po sa kaisipan ko, ano kaya iyon? Sabi ko pong ganon. Tapos hanggang sa sinabi niya sa akin na, iuwi mo na yung mahal na birhen. Alam mo po, nagtatalo yung galak sa puso ko. Sabi ko, habang ang lakad ko po gaganyan-ganyan ako noon, talaga pong hindi niya ipinahintulot na talaga nung buong araw na yun, malumbay ang puso ko dahil sa pinagdaraanan ko. Ibinigay po sa akin yung imahe na inanalangin sa Klolo. Ganyan pong kabait ang Ama kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kaya po nung Martes din na yun, ayun po, nailagay ko na doon sa altar ko yung inanalangin sa Klolo. Tapos po nitong nagbabanyos nga po ako, tapos na. Ngayon po ang last day ko ng banyos. Salamat po sa Ama sapagkat pinakita na namang muli niya ang pagkilos niya sa katauhan ko sa kabila ng karamdaman. Nagawa ko po na sa pag-abuso ko, kaya po naganap yung ganon. Salamat po sa Kanya, hindi niya ipinahintulot na ang kalumbayan ay manahan. Mayroon pa rin po siyang ibinigay na kagalakan upang yung sa pinagdaraanan mo, sakit man ang nararamdaman mo, pag nakikita mo po yung imahe ng saklol, inanalangin saklolo, alam niyo po, sabi ko, may sasaklolo sa akin dahil ibinigay niya sa akin yung imahe na inanalangin saklolo. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Yun po, talaga pong salamat sa Ama. Muli niya ipinakita ang kahiwagaan niya, ang pagmamahal niya sa mga anak niya. Hindi ka man lingkod, subalit pasyente ka man, tagasunod ka man. May mga gampanin tayo sa ating buhay. Nakapagbibigay pa rin tayo ng galak sa ating kapwa. At yun nga po, talagang maraming salamat sa Ama sa kapahintulutan niya. Ang lahat ay, ito na po ako, nakatinding na muli sa harapan ninyo. Wala na pong masakit, wala nang masakit sa likod. Pero po mag-iingatan na po. Sabi nga po, kung paano tayo iniingatan ng Diyos, mas higit nating ingatan yung ating sarili. Kasi kung siya nga po mangangalaga sa atin at tayo naman naabusuhin natin yung sarili natin, wala din pong mangyayari. Di po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Iyon po, tapos po nung gabi, napag-inipan ko pong mahal na Apo nandun sa altar ko. Binibendisyonan po niya yung altar namin doon sa tahanan. Kaya po talagang maraming salamat po sa dakilang Diyos. Kung paano nga po ang gawain na ito sa pamagitan ng pag-ibig niya, nabuo ang gawain na ito. May isang Apo Conching na sa atin ay patuloy na ibinibigay ng Ama. Patuloy po tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat napakadakila niya. Yun lamang po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid. Muli ang pagpapatunay na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Talaga pong walang kaduda-duda ang Diyos sa kanyang mga pangako. Napakarami na po naming nagpapatunay. Ngayon naman po, isang nanay ang gusto kong tawagin. Gusto ko lamang pong ibahagi niya, bagamat hindi pa naman po siya katagalan dito sa ating gawain, gusto ko lamang pong ibahagi niya kung
nararamdaman na ba niya na may natutupad na po? Nararamdaman na ba niya na may pag-asa ang marubdob na kahilingan na inilalapit niya sa Panginoon? Palakpakan po natin ang ating kapatid na taga-Tondo, si Nanay. Magandang umaga po sa atin lahat. Hindi ko po alam na ako po'y tatawagin. Salamat po sa ating Panginoon at tinawag po ako dito na makapagsalita ng konting ihahayag ko po sa inyo sa mga nangyari po sa akin. Ang talagang nilapit ko po sa Ama ay ang aking anak na si Aaron. Hindi po namin alam na siya po ay nagkasakit, pero ang alam daw niya, hindi daw siya nagkasakit. Wala daw po siyang karamdaman. Inihingi ko po kay Ama, Panginoon, tulungan mo po kami. Nagsusumamo po ako sa inyo. Ano man po ang nagawa ng aking anak, 10 ng aking mga anak, pati na rin po ako. Patawarin niyo po ako, pagalingin niyo po ang aking anak, pati na po ako dahil ako po ay na mild stroke. Pero sa awa po ng ating Ama, magaling na po ako dahil malakas na po ang aking katawan, hindi na po ako inaatake, hindi na po ako na high blood. Salamat po, Panginoon. Ang idinudulog ko po ngayon talaga, ang magbago po ang anak ko si Aaron. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Nanay. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kaya nga po, bahagi ng gawaing ito ang paglalahad. Yung tinatawag po nating sharing. Nagbibigay po ng pag-asa yung mga taong nakadama na at nakatanggap sa pangakong ipinangako ng Panginoon. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Darating po iyang hinihiling ninyo, ipagkakaloob po sa inyo. Ngayon naman po ay isang kabataan ng gusto kong tawagin. Palakpakan po natin ng Panginoon para kay Andrew. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ibabahagi ko lamang po sa umagang ito yung pong kaganapan po kanina pong madaling araw doon po sa palengke sa may pinagtatrabahuhan ko po, na isang kaganapan po na hindi ko po inaasahan na magaganap po sa akin. Kasi po yung pong nagtitinda po ako, bigla pong meron pong lasing na lumapit sa akin, bigla po akong sinapak ng uppercut po, dito po ako tinamaan. Tapos po, umalis po agad yung lalaki, katapat lang po ng pwesto namin. Tapos po nakita ko po, may dugo po ako dito, pumutok po yung dito ko sa may panga. Tapos yung ngipin ko po basag po ditong isa. Tapos nakita ko po na may, karamdaman ko po na parang may tumutulo pong dugo rito. Akala ko po sa ngipin lang. Dito po pala nanggagaling sa loob ng lalamunan ko. Na sa kabila po nung naganap nagpapasalamat po ako sa kanya kasi yun lang po yung natamo ko. Wala pong, hindi po pinahintulot na Ama na makagawa po yung lasing po na yun na kung ano man pong mas higit pa po sa ginawa niya sa akin kanina. Saka po, yung pong naramdaman ko po nung ginawa niya po sa akin, yung pagkasuntok niya po sa akin, para pong si Taning po para pong talaga pong gumagawa ng kaparaanan para po subukin po ako, ganun po. Na sa tabi ko po meron nga pong kutsilyo na siguro po sa dating buhay ko baka po hinawakan ko yun at gumanti po ako. Pero po nagpapasalamat po ako sa Ama kasi nandito na nga po ako sa Divine, meron na po akong isinasaalang-alang at saka po yung naisip ko lang po nung oras na yun pagkasuntok niya po sa akin. Pagkasuntok niya po sa akin ang nasabi ko lang po sa isip ko, Ama, ikaw na po ang bahala, pagharian mo po ako. Yung po kaya po patag na patag po yung damdamin ko na kahit ano pong galit, wala po akong naramdaman para po sa kanya. Inunawa ko po yung sitwasyon na lasing lang po siya. Ayun po, kaya po pinauwi na po ako ni Tita Alma na sabi po umuwi na lang daw po ako kasi nga po dumudugo po yung panga ko. Tapos po nung habang nakasakay po ako sa tricycle
naiyak na lang po ako, hindi po dahil sa sakit nung nararamdaman ko, kundi po naiyak po ako dahil po napatunayan ko po sa sarili ko saka sa Diyos yung katapatan ko po sa Kanya na kahit po ganun po yung nangyari, mas pinanaig ko po yung damdaming makaspirito kaysa sa damdaming makatao. Na kung bilang pagkatao nga po magagalit nga po ako, magkakaroon po ako na hindi dapat na nakaisipan o makakagawa po na hindi dapat. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Ama kasi hindi niya po ako pinabayaan saka talaga pong ginabayan niya po ako na ano man po yung ngayon po parang masakit na lang po yung lalamunan ko. Hindi po ako makakain. Kaya dinudulog ko na lang po sa Ama na siya na po yung bahala sa akin. At nagtitiwala po ako na yung nangyari po sa akin wala pong maging epekto po sa lalamunan ko. Yun po, saka po siguro po pasensya na, mahirap po kasi magsalita. Sakit po sa lalamunan po kasi. Pinilit ko lang pong tumayo, tumindig po sa harapan para po makapagpuri po sa Panginoon sa nangyari po kanina. Yun po. Kaya po, tuwing na po ano man po yung mga pinagdadaanan natin, mga pinagdaan sa kapagdadaanan pa, umasa lang po tayo lagi-lagi na mayroong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na totoo at Diyos na buhay sa dahong ito na kailanman hindi po tayo pababayaan at iiwanan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, anak na Andrew. Sa kabataan mo na yan, na kung sa iba nangyari po iyon, na siya'y bigla na lang sinuntok. Sa bugso ng kanyang damdamin, napaaway na po, malaking gulo. Pero dahil nga po siya ay nabiyayaan na at maraming pangako ang Diyos na natupad sa buhay niya, ipinamumuhay niya at isinasagawa niya ang kanyang mga natutunan. Ngayon naman po ay aalibin tayo ng ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Marlene. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ayaw po magpababa eh. Galing po kasi sa sakit, kaya po medyo malambing. Galing po sa lagnat, saka inuubo po. Magpapasalamat po ako dahil po okay na po yung anak ko na inuubo na lang po, hindi na po siya nilalagnat. Kaya po, kaya po bilang pasasalamat o pagpapasalamat ko sa ating Panginoon, aawitan ko po siya. At para po sa inyong lahat. Para po ulit sa inyong lahat at sa ating mahal na Panginoon. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagturo sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa.
tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid at sa lahat po ng nagbahagi. Nawa ay huwag nating kalimutan na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Ang lahat po ay magsita